kapatid, tayo po ay dadako na sa ating salita ng Diyos. So tayo po ay samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 10. Ano po? So para po tapusin ano po yung pong series natin. Malaman po natin yung tunay na kwento ng Pasko para sa ating mga Kristiyano. Hebrews chapter 10 verses 1 to 18. Ito po ang ating passage. So, ngayon po ang ating fourth and final part ng ating pong series po dito sa ating passage. At kung nakita na po natin sa ating mga Biblia, tayo po ay magsitayo, mga kapatid. Akin pong babasahin, tingnan po natin sa ating pong mga Biblia. Hebrews 10 verses 1 to 18. For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Otherwise, would they not have ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Consequently, when Christ came into the world, he said, "Sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book." When he said above, "You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law." Then he added, "Behold, I have come to do your will." He does away with the first in order to establish the second. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. And the Holy Spirit also bears witness to us, for after saying, "This is the new covenant that I will make with them after those days, declares the Lord. I will put my laws on their hearts and write them on their minds." Then he adds, "I will remember their sins and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin." Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa umaga pong ito. Yes. Sa iyo pong salita ay patuloy po kaming lean on, Panginoon. Patuloy lamang kaming humilig sa inyo pong ituturo sa amin at hindi sa kung ano po ang pumapailan lang sa mundo ngayon. Sa kung ano po ang konsepto ng sanlibutan patungkol po sa panahong ito, the season of Christmas, Panginoon. At kami po ay bumalik sa kasulatan. Tingnan po namin sa inyo pong absolute truth kung ano po talaga ang tunay na mensahe ng kapanganakan po ninyo ng aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya Ama, patuloy po, inentras po namin ang iyo pong kalooban sa inyo pong tagapagsalita at sa bawat isa po sa amin. Patuloy niyo pong set apart, Panginoon, ang sandaling ito. Kung paano din po sa bahagi namin ay iset apart po namin ang sandaling ito para po sa iyong salita. Yes. Patuloy po namin i-attend ang aming pong mga sarili sa inyo pong salita na inyo pong ihahatid sa amin. Kung paano po dapat namin gunitain, kung paano po dapat namin alalahanin ang kapanganakan ng aming Panginoong Hesus, ang Messiah na ipinanganak sa Bethlehem. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo na mga kapatid. So our theme is the Christian's Christmas story because bukas ang buong mundo po ay nagse-celebrate
ng Christmas, but not as like the apostles or the people of God do. So, kaya ang ating pong objective dito is tayo po ay bumalik doon sa tamang pag-alaala o tamang paggunita ng mensahe ng Pasko. So, hindi tayo occupied or preoccupied ng kung paano po nagse-celebrate ang mundo ng Pasko. So, tayo po ay namulat sa kultura na ang Pasko ho ay may namamasko, may nangangaruling, may simbang gabi. 'Di ba? So, diyan po ang ating nakamulatang kultura. So, nakamulatan din po natin ang mga awiting tungkol sa mga ganitong okasyon o sa mga ganitong gawi na ginagawa kapag panahon po ng Kapaskuhan. Subalit, bilang isang Kristiyano, bilang isang tunay na nakakilala sa ating Panginoong Hesus, hindi ho na dapat ganun na or hindi na dapat ganun yung ating way ng pagdiriwang ng Pasko. So, it doesn't mean na totally mababago yung ating celebration because sinabi na po natin ito last time. So, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo dapat mag-decorate or hindi na ba dapat tayo maglagay ng mga ornaments na may kinalaman sa Christmas? So, of course, sinasabi naman po ng Biblia dito is the essence. So, what is important here is you understand the true message or the true meaning of Christmas. So, yun po yung mahalaga. Kaya, hindi po sinasabi ng Biblia, or silent po ang Biblia about that, na huwag kang mag-decorate ng ganyan kasi yan ay may background na ganito. So, kaya nga may nagsasabing ang Christmas daw ay pagan. December 25. So, yes, December 25 is wala po sa Biblia. But we celebrate Christmas according to the essence or the substance nung Pasko. Hindi po according doon sa kalendaryo o doon sa dahil ang mundo din ay nagse-celebrate nito. Okay? Kaya ang ating objective po dito is to celebrate Christmas season accordingly as the Scripture teaches. Kung ano po ang itinuturo ng Biblia patungkol sa Pasko. Okay? Ang Pasko ho, sabi nga yung Christmas, the word Christmas, hindi po natin makikita sa Biblia. But, the birth of Christ, the advent of Christ, the arrival of the Messiah is in the Scripture. So, nasa Biblia. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin ay walang Pasko. Kasi may relihiyon na hindi nagse-celebrate ng Pasko dahil ang Pasko daw ay pagano. According to them, it's a pagan holiday. Mga pagano lang ang nagse-celebrate niyan. Okay? Pero sa atin, mga Kristiyano, we understand that we are not after the holiday, but we know that this is a holy day. Okay? This is a day set apart to commemorate the true meaning of it, and that is salvation. Amen? Ang kaligtasan. Kaya ang Panginoong Hesus ay bumaba mula sa langit, mula sa kalangitan, at nagkatawang tao para sa kaligtasan. In Matthew chapter 1 verse 23, you shall call his name Jesus. Ang sabi ng anghel kay Jose, you shall call his name Jesus, or you shall name the child Jesus. Because Jesus means the Lord is salvation. Jehovah saves. Okay? You shall name him Jesus because he shall save his people from their sins. Ililigtas niya ang kanyang mga tao o ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Sa pangalan pa lamang makikita na natin yung substance, yung essence na dapat natin talagang ipagdiwang ang Pasko. At yan ang kwento ng isang Kristiyano o ng bawat Kristiyano. Okay? So, first, pinag-aralan po natin dito po sa Hebrews about the inefficacious Old Covenant. Na kung saan atin pong tinitingnan ito at ibinabatay din sa kung paano din po ipagdiwang ng mundo ang kapanganakan ng ating pong Panginoon. Na para sa kanila, it's just
a season of giving. Okay? May kakayanan ang tao na magpakita ng kanyang kabutihan. May kakayanan ang taong makalapit sa Diyos. May kakayanan ang taong baguhin ang mundo. Okay? But sabi nga sa ibang aspeto, hindi ho doon sa gustong mangyari ng tao. Kaya sabi dito is first the inefficacious old covenant. So in the Jewish culture or in the Jewish background, makikita po natin that sila po is under the law. So sila po ay nasa ilalim po ng kautusan at yamang sila po ay nasa ilalim ng kautusan, nakalagay po sa kautusang ito na kailangan nilang mag-alay para sa ikapapatawad ng kanilang kasalanan. So, sacrifices and offerings. So, in general, kasi meron po tayong tinatawag na sin, meron po tayong tinatawag na trespass, guilt, okay? So, maraming offerings po na nakalagay sa kautusan na dapat nilang gawin bilang tinatawag nating ransom or kapatawaran doon sa kanilang mga kasalanan. Ano po? Kaya sabi dyan sa verse 1, dito po sa ating passage, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never by the same sacrifices that are continually offered every year make perfect those who draw near. So, makailang ulit silang nag-aalay, taon-taon silang nag-aalay para sa ikapapatawad ng kanilang kasalanan. Pero bakit kailangan paulit-ulit? Because God did not design the old covenant to be permanent. So hindi po ang purpose ng Panginoon sa old covenant is ito ho ang maging permanente at epektibong way para sa kapatawaran ng kasalanan. It's just a shadow, okay? Or a picture ng darating. Kaya sabi dito, a shadow of the good things to come. Ito'y anino ng darating. At ang darating na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So may anino sa lumang tipan at ang nagbibigay ng aninong ito, the one who cast the shadow, is our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon. Kaya those sacrifices and offerings could not bring them access to God. Sa katunayan, sila po'y kailangang ulit-ulitin, or inuulit-ulit nila ang kanilang pag-aalay para sa kanilang mga kasalanan. And also, it could not remove sin. So these sacrifices and offerings could not remove sin. Hindi ito makakapag-alis ng kanilang kasalanan. Sa katunayan, makikita po natin dito sa verse 2, dala-dala pa rin nila yung tinatawag nating guilt. Okay? Yung consciousness o yung kamalayan nila patungkol sa kanilang kasalanan. Kaya sila nag-aalay. At hindi sila nag-aalay lang ng ilang beses dahil after nilang mag-aalay, nagkakasala uli sila. So mag-aalay uli sila ng panibago. And then after nung pag-aalay na yon, magkakasala na naman. Kaya mag-aalay na naman ng panibago. So ang bisa ng kanilang pag-aalay ay para doon lang sa kasalanan nilang nagawa at hindi doon sa kasunod nilang ginawa. Di ba? Kaya sabi dyan, inefficacious. Hindi siya epektibo. And also, these are but external. So ito po ay panlabas at hindi ho tumutukoy sa panloob na realidad ng tao. Pinapakita lamang nito na may kakayanan ng taong mag-alay, may kakayanan ng taong magbigay, na sa inaakala niyang ito ang magiging daan para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan, ngunit hindi nito ina-address kung ano ang tunay niyang kalagayan. Yan po ang problema po sa relihiyon ng ating panahon. Ang pinopromote ay ang kakayanan po ng taong tumulong. Ang pinopromote ay ang kabutihan ng tao. Samantalang hindi ho ibinibigay kung ano po ang totoong kondisyon ng tao. Hindi ho ipinapangaral kung ano ba ang totoong kondisyon ng tao at ano ba ang tao sa isang makasalanan. Kaya pakatandaan po natin that ang mas mainam
na pag-aalay ay ang pag-aalay mula sa pusong tunay na nakakilala sa Panginoon. Hindi yung basta nag-aali lamang siya na sa pag-aakalang sa pag-aalay niyang ito, siya'y patatawarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Kaya sabi po doon sa unang Samuel, obedience is better than sacrifice. And that obedience comes from a heart that knows God. Nakakakilala sa Panginoon. Kaya sa magandang tanong ho dyan, gaano na kalalim ang iyong pagkakilala sa Panginoon? At nasa ang kategorya kaya ang ating pagkakilala sa Panginoon? Yan ba ay nasa personal na bahagi or level? Okay? Yan ba yung personal na level? O dahil narinig mo lang yan sa isang tao at hindi mula sa Panginoon, sa pamamagitan ng Biblia? Kaya, the inefficacious Old Covenant, not only the sacrifices and offerings, but even the priests, makikita din po natin, priests could never take away sins either. Because in verse 11, so ito po ang ating makikita, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices. So hindi lang ang pag-aalay ang hindi ho makapagliligtas o hindi ho guaranteed na makakapagbigay ng kapatawaran sa kasalanan, but even the person who does the sacrifice. Okay? The priest o ang saserdote o ang pari. In the Old Covenant, makikita ho natin that kailangan nilang nakatayo for the whole time habang nag-aalay hanggat hindi natatapos ang pag-aalay. So yun po yung makikita ho natin that kahit gaano katagal ang kanilang pagkakatayo para i-perform ang pag-aalay, hindi ho ito makapag-aalis ng kasalanan. It's just a picture kung papaano po ang gagawin ng Panginoon para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Okay? Kaya the inefficacious Old Covenant. So neither the Hebrew nor the Gentile version of sacrifices and offerings can bring himself near to God and remove his sin. Ikaw man ay Hudyo, at ikaw ay namulat sa kultura o pamamaraang ito ng mga Hudyo, ikaw man ay Hintil at namulat sa mga pamamaraang Hintil, so kagaya po natin, namulat po tayo sa pamamaraang kailangan gawin ko ito, kailangan gawin ko iyan, kasi kung hindi ko gagawin yan, walang mangyayari sa akin. Kailangan may gawin para may mangyari. Di ba? So yun po yung kaya nga may kasabihan, nasa Diyos daw ang awa, nasa tao ang gawa. Yan. So ibig sabihin, nasa tao daw nakasalalay ang gawa upang siya ay kahabagan ng Panginoon. Di ba? Pero hindi po yan ang makikita natin sa salita ng Panginoon. Because it says, anumang pamamaraan mula sa tao ay hindi ito makapaglalapit sa kanya sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Again, that is the bottom line. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit ikaw, para sa iyong sarili, ikaw ang pinaka-moral person, ikaw ang pinaka-mabuting tao, ikaw ang pinaka-mabait na tao, ikaw ang pinaka-exemplary na tao sa mundo, you still fall short of the glory of God. That is what the Bible says. We're speaking of the righteousness of God, the standard of God. And in the standard of God, none is righteous. Walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang nakikita ng Panginoon ay ang ating puso, hindi ang ating kakayanan, o ang ating abilidad, o ang ating diskarte, o ang ating talino. Ang nakikita ng Diyos ay ang ating pusong marumi at masama. Kaya anumang pag-aalay na gawin ng tao, anumang seremonya, paulit-ulit, kahit gaano kalaking perang ibuhos mo dyan, walang garantiya na yan ay makakapagligtas ng iyong kasalanan or makakapag-alis ng iyong kasalanan. So ito po ang sinasabi. Kahit ang mga Levitical priests,
o ang mga pari ng ating panahon ngayon can remove the sins of the people. Okay? Ni kahit ang mga pari noong unang panahon at ang mga pari ng panahon ngayon ay hindi ho makapag-aalis, walang kakayanang mag-alis ng kasalanan ng mga tao. Sa katunayan nga, may mga nababalitaan po tayo, di ba? So, hindi po ito propaganda. Pero sa social media, nakikita ho natin na na-involve sa mga alam nating kasalanan. Ano po? Nandun po yung vulnerability. Kahit ang mga sinasabing mga taong banal. Makapagsuot lang ng puti. Pero ang budhi ay hindi. Not even pastors. Kahit ang mga pastor po, kahit ang mga religious leaders na kilala natin, they cannot mediate between God and His congregation for forgiveness of sins. Para matigil yung enmity between, sa pagitan ng Diyos at nating mga makasalanan, walang sino man, ni kahit pastor, ni religious leader, makapagpatayo man siya ng isang malaking stadium. Hindi yan makakapag-alis ng kasalanan. Or sabi nga, upang yung enmity ay mawala o matapos. Wala. And they will receive, sabi nga, siya ang mamamagitan para sa kapatawaran ng kasalanan. Sino? That's why the old covenant is inefficacious. The way of man is not effective. Ito po ang hantungan ng konsepto ho ng mundo patungkol sa kanyang kaligtasan. Ngunit, ano pong makikita ho natin dito sa passage? Sabi dyan, consequently, when Christ came into the world, He said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me in burnt offerings, sin offerings. You have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come to do your will. So this is our Lord Jesus Christ. That's why our second point here, the efficacious new covenant. Okay? So, there's the old covenant, na kung saan sinasabi po ng banal na kasulatan, this is not effective and no longer, sabi nga, hindi na dapat pang gawin sapagkat may dumating, may bumaba, may nagkatawang tao, may nagkatawang taong sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. At ito po ay ang ating Panginoong Jesus. That's why the new covenant is efficacious. If the old covenant is not effective because it comes from men who is sinner, sabi nga, siya'y makasalanan, ang Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan ang nagpatibay ng bagong tipan, kaya siya permanente at epektibo. Kaya sabi po dito, He is determined to obey the will of the Father. So that is our first subpoint. He is determined to obey the Father's will. Dahil sa pagsunod ng ating Panginoon bilang tao, habang siya'y nasa katawang tao, epektibo ho ang tipan natin. This is our covenant, brethren. Okay? This is our covenant. So first, it's because of the obedience of Christ. That's why our story of Christmas, we should tell the story of Christmas by saying, Christ obeyed the Father. Sinunod ng anak ang Ama. Kung ano po ang plano ng Ama para sa mundo, para sa sanlibutan, sinunod ng anak. That's why there's John 3:16. He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Kung hindi ho bumaba ang Panginoong Jesus voluntarily, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus voluntarily, that is the obedience of Christ, there will be no eternal life. There will be no forgiveness of sins. There will be no salvation. Amen. Yan po ang sinabi. Na po, He is determined to obey the will of the Father. So it's not about the sincerity of men,
to obey God, okay, but the obedience of the Son of God. That is our Lord Jesus Christ. Secondly, Christ replaced the Old Covenant. So wala na po ang Old Covenant. Sabi dito, He replaced the Old Covenant. Our story of Christmas is also about the covenant of Christ who replaced the Old Covenant. Because, sabi dito sa verse 8, when He said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law. Then He added, behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. So He does away with the first to establish the second. So the second is the new covenant. Pinagtibay at itinaguyod po ng Panginoon ang bagong tipan. That's why He replaced it. His covenant is the one permanent and effectual. And also, He sanctified the believers in verse 10. Makikita din po natin. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So we have studied the word sanctified. What does it mean? It means the man of God or the men of God, sabi dito, had been set apart, ibinukod para sa Kanya. Kaya hindi ho design ng Panginoon sa ating mga Kristiyano na maging kabalahibo po natin ang hindi sa Panginoon. Kaya sabi ng Romans, di ba, inuulit-ulit po natin yan. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ano ang in? Ano? Makikiin din tayo. Ay, ganito yung hairstyle ni ganyan. Ganito yung kulay ng buhok ni ganito. Magaya ka. Okay? So, wag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sapagkat hindi ito sa Panginoon. Okay? So, hindi po ibig sabihin, wag na nating papansinin ang mga tao. Naka-focus lang tayo sa Panginoon. So, hindi po ganoon. Mas concern ho natin ang mga taong wala pa sa Panginoon. So, mas mag-intensify ho yung ating passion na talagang ang mga taong wala pa sa Panginoon ay madala ho natin palapit sa ating Panginoon. So, that's why Christ sanctified the believers. So, our story of Christmas is also about the offering of Christ that sets us apart for Himself. Kung kaya't, we should pursue a Christ-like lifestyle. Kailangan ang ating way of life is katulad ng sa Panginoong Jesus. Kaya nga, Christian. Kung pangalan mo ay Christian, kung pinangalan sa iyo nung ikay pinanganak ay Christian, hindi po ibig sabihin, yung way of life mo ay Christian din. Kailangan, ang buhay natin ay katulad ng sa Panginoon. Kasi ang ibig sabihin po ng Christian, ikaw ay tagasunod ng Panginoon. You are a follower of Christ. Sinusunod mo kung ano ang pattern, ang model, ang example, which is ang ating Panginoon. From the very beginning, siya po ay nagpakababa hanggang sa kanyang kamatayan. Ito ho ang mukha ng kanyang pagsunod. Kababa ang loob. Hindi ho siya nagmataas throughout ng kanyang buhay dito sa mundo. Kaya, mga kapatid, sabi dyan, He sanctified the believers. So, make our lives Christ-like. Maging katulad ng sa Panginoon, hindi maging katulad ni kung sino mang pangalan ng artista. Tinatangkilik po natin. And also, Christ removed our sins, verse 11 and 12. So, binasa na po natin yung verse 11 tungkol po sa mga pari or saserdote.
But in verse 12, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. So, as compared doon sa mga Levitical priests that they have to stand, sabi nga, for the whole time, para sa pag-aalay, ngunit ang Panginoong Hesus, matapos niyang ialay ang kanyang sarili, so siya yung nagsilbing sacrificer, siya din yung sacrifice sa New Covenant, and after that, He sat down. Siya yung naupo sa kanan ng kanyang Ama. Kaya it's also about our story of Christmas, the offering of Christ that removes sins. Kaya siya nakaupo sa kanan ng Ama sapagkat nangyari ang nangyari. Ano ho? Ang sakripisyo na ginawa ni Kristo lamang ang makapag-aalis ng kasalanan. Kaya sabi po ni Juan, in John chapter 1, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sino siya? Ang Panginoong Hesus. Kaya kung ramdam mo sa puso mo ngayon na ikaw ay bilanggo ng kasalanan, ang sinasabi ng banal na kasulatan, may isang lamang na mag-aalis nito. At yan ay si Kristo. Si Kristo lang ang mag-aalis ng iyong kasalanan. Sapagkat pinagtagumpayan niya sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan at ang kamatayan at ang kaaway. Also in 1 Peter, so gusto ko pong idagdag po itong 1 Peter 1:18 and 19. Actually, ito po yung magiging focus po natin next year. Kalooban po ng Panginoon. Babalik po ulit tayo ng 1 Peter. Okay, 1 Peter 1:18, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things, such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. We were ransomed with the precious blood of Christ. Katulad ng tupa na walang kapintasan. So, kasi sa Old Covenant, ang demand, ang requirement po na i-offer po na tupa ay walang kapintasan. Dahil nga ito po ay larawan o anino ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, the precious blood of Christ. So why? Bakit sinabing ito ho ay precious blood? Because Christ is sinless. Siya'y walang kasalanan. Siya'y banal. At para sa kapatawaran ng ating kasalanan, kailangang dugo ng isang walang kasalanan ang magiging kabayaran. Yan po ang hinihingi ng Diyos para sa atin. Pero wala nga, sapagkat tayong lahat ay makasalanan at tayo nagkasala. Kaya ang Diyos ang nag-provide. Siya ay nagkatawang tao. At siya ang namatay sa halip na tayo. Through His sinless body, we are forgiven and may serve the living God. So, sinabi din po doon sa 1 Peter, verse 19. Okay, but with the precious blood of Christ like that of a lamb, without blemish or spot. And also Hebrews 10:13 and 14. So, kaunting atras lang po sa ating passage. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. It's through the blood of Christ. Dugo lang ng Panginoong Hesus ang magiging daan upang ang ating, sabi dito, conscience
will be purified. Okay? Padalisayin ang ating kaisipan at sambahin ang tunay at ang buhay na Diyos, hindi ang patay o ang isang nilikha. Yan po ang sinabi. Ano ho? Kaya, He removed our sins. So, may tanong ho doon. Ano ho? So, if Christ removed our sins, but sabi nga, pero bakit nagkakasala pa rin? So, nandun pa rin yung guilt, nandun pa rin yung kasalanan, nandun pa rin yung propensity na magkasala. Remember that we're still in our flesh. Ano ho? Nasa katawang lupa pa rin po tayo, but our spirit is already forgiven or saved o idiligtas ng ating pong Panginoon. So, ang hinihintay na lang po, sabi nga, is our physical death. Upang tuluyan na po nating tuluyan na tayong makalaya sa kasalanan. Yan ang hinihintay po natin. Ano ho? Kaya ang physical na kamatayan, hindi yan nakakatakot sa isang Kristiyano. May element of excitement kung tutusin sa isang Kristiyano ang kamatayang physical na, ay, pag dumating yon, hindi na ako magkakasala. Ano? Hindi na ako mag-iisip ng malaswa. Wala na dong mga kung ano-anong pumupukaw sa aking laman pag ako'y namatay na sa aking lupang katawan. Yan po ang kaisipan ng isang Kristiyano. Hindi yung siya'y takot mamatay at ang gusto pa niya ay yakapin ang lahat ng mga pleasures sa mundo. Diba? Yun po makikita ho natin. Kaya, He removed our sins, okay? And He destroyed His enemies. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kanyang pinuksa ang kasalanan, kanyang pinuksa ang kamatayang bunga ng kasalanan, at kanya rin pinuksa si Satanas. In verse 13. Kaya sabi dito, waiting from the time until his enemies should be made a footstool. Darating ang araw na magiging tungtungan na lamang ng paa ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kaaway. Kaya it's also about the triumph of Christ. Our Christmas story is about the triumph of Christ. Thus, we are triumphant. Amen? Amen. Nabubuhay tayo ng tagumpay, hindi para magtagumpay. Sapagkat nasa atin ang Panginoon. Okay? He is not dead. Hindi siya namatay ng habang panahon. But He rose again. And now sitting at the right hand of God, interceding for us. Tanda na ito ay tagumpay. Tanda na ito ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-aalay ng minsan. Kung kaya't ang ating pananampalataya, our faith is not doomed to fail. Ang ating pananampalataya hindi mauuwi sa kabiguan o kawalan. Kaya ang ating pananampalataya kay Jesus, ang tanging paraan upang tayo po ay makalaya sa gapos ng kasalanan. Tunay na ang Pasko, is worth celebrating for us. Kung ating aalalahanin ang persona, ang layunin, and the preeminence of Christ. If we remember the person, the purpose, and the preeminence of Christ throughout the redemptive history, then our Christmas story is right. As well as ito din ho ay totoo. Sapagkat ang Kristiyano ay hindi dapat preoccupied ng mga myths o ng mga istorya o kwentong gawa ng tao na konektado sa Pasko. Kasi may mga myths na taon-taon ding sumisikat pag dumarating po ang Pasko. Tulad nga ni Santa Claus na nakatira daw sa North Pole. Sige nga, i-search mo sa Google ang North Pole kung may bahay doon. Makikita mo lang doon ay yelo na nasa ibabaw ng dagat. Di ba? So mga myths na kinokonekta ho sa Pasko.
at mga kwentong gawa ng tao, tradisyon. We should not be entertained by songs that do not contain the message of salvation. So, wag sana ding ang laman ng ating mga playlist ngayon ay tungkol lang sa pagkain, kultura. Okay? So, wag tayo ma-entertain. Love story. Kasi meron din pong Christmas song na love story. Meron pong Christmas song na tungkol lang sa kung anong handa mo sa Noche Buena. So, sana hindi itong lumiligalig sa atin or lumilikot sa atin ngayon. Awitin natin ang mga Paskong o mga pamaskong awitin na nagpapaalala sa atin ng pagliligtas ng Diyos. Sa halip, ang mga awitin natin ay awiting nagpapaalala ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi yun tungkol lang sa Noche Buena o Simbang Gabi, o tungkol lang sa mga kwento ng tao. Kwento ng mga tao kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok sa buhay. Kaya, sa huling tatlong subpoints po natin, so ipagpapatuloy po natin, yung kanina po, introduction pa lang po yun. So 14, sabi dito, for by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. So, kung atin pong titingnan mabuti ang passage, yung sanctified do dito, ang tinutukoy ho dyan, is those who are in Christ. Itong mga nasa Panginoong Jesus, those who are under the new covenant, those who were offered by the body of Christ once for all, these are sanctified, and these sanctified ones, ang sabi dito sa 14, has perfected by Christ for all time. Kaya ang ating sunod is Christ perfects His saints forever. Okay? So, ang ibig sabihin po nung perfect dito ay hindi po, ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala. Hindi ka na nagkakamali. Sinless perfection, in other words. Okay? Our story of Christmas is also about the offering of Christ that gives eternal perfection. So, ang isa pang benepisyo ng pag-aalay na ginawa ni Kristo ng minsan is our eternal perfection. So, the idea of perfection here should be taken in consistency with the context. Kasi ang konteksto ho, ang ibig sabihin, or ang konteksto ho, is about the offering of Christ, which is a perfect offering. Amen? Amen. Hindi po ito temporal. Hindi po ito isang klase ng pag-aalay na may part 2 or part 3. Ito ho ay ganap. This is a perfect offering. Kaya, ang sabi dyan, those who are sanctified, He has perfected. Okay? So, ang sabi dyan, it denotes a permanent and positional perfection. So, this is not about practical perfection. This is about positional perfection. Kaya, kailangan matiyak po natin sa ating sarili, tayo ba'y na kay Kristo o tayo ay wala kay Kristo? Yun lang po Dalawa lang po kasi ang katayuan ng tao Ikaw ay na kay Kristo o ikaw ay wala kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, sabi dito, you are sanctified and you are given an eternal perfection. Ibig sabihin, hindi pa man nangyayari sa iyo, pero meron nang mangyayari na sigurado. And that is perfection.
You will be completely saved. Sabi nga, delivered from the presence of sin. Darating tiyak sa buhay natin na tayo po ay makalalaya o makakalaya sa kasalanan. Sa presensya ng kasalanan. Because ang state po natin ngayon is tayo po ay pinalaya from the penalty o sa kabayaran, which is eternal death. That's why, ang sabi po sa Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So positionally, those who are in Christ Jesus. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, kailangan tiyakin natin tayo na kay Kristo, wala nang paghatol pa. Wala nang eternal death na naghihintay pa. So yun po ang sinabi ng Biblia. Kaya sabi dyan, it denotes a permanent and positional perfection. Hindi lang ikaw ay sabi nga, passed over. From death. Sinabi po ng John chapter 5, ikaw ay magtatamo ng ganap na paglaya mula sa kasalanan. So, yung tinatawag po nating glorification. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng katawang ukol sa langit. Na panlangit. At ang katawang panlangit ay hindi ho saklaw ng kasalanan. Yun po ang pinakamatinding balakid do sa atin sa totoo lang. Yung kasalanan. Para paglingkuran natin ang Diyos, para sundin natin ang kalooban ng Diyos, para gunitain natin ng tama ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang pinakamalaking balakid do natin ay ang kasalanan. Kaya, ang isa hong makikita ho natin dyan is about the perfection or the glorification that awaits sa bawat isa po sa atin. Kailangan nating mabuhay ng may pag-asa at ng may tinatanaw. Hindi tayo yung parang walang kapag-asa. Kasi hindi ho yan mareresolba ng salapi o ng kasikatan. Diba? May isa nga pong artista na dahil sa depression, siya po ay nag-suicide. Okay? So, sabi po ni Spurgeon, it doesn't mean that Christ made those for whom has died perfect in character, but perfectly free from the guilt of sin. So, that is freedom from the guilt of sin. Kaya sabi nga sa Romans 8:1, there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And also in Hebrews chapter 12, ano pong sabi doon? Let us fix our eyes to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Yamang si Kristo ho ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya, kaya tiyak na tayo po ay darating sa kasakdalang ito. He is our perfecter. So sa ibang salin po, ang makikita ho natin is the word finisher. He is the finisher of our faith. Kaya hindi ho natin matatapos ang landas, ang karera ng pananampalataya kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi tayo aasa sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, kung hindi tayo magpapasakop sa authority ng Panginoong Hesus, hindi tayo makakarating sa finish line sa paraang nais niya at sa panahon kung kailan nais niyang maabot natin ito. Kaya mga kapatid, sabi dito, He perfects His saints forever. We should tell the story of Christmas by saying that our salvation in Christ is the perfect one. That is the perfect sacrifice. At ito ang magbibigay daan para sa ating perfection sa kanyang panahon. Okay? Verse 15.
And the Holy Spirit also bears witness to us, for after saying, "This is the covenant that I will make with them, after those days declares the Lord, I will put my laws on their hearts and write them on their minds." Then he adds, "I will remember their sins and their lawless deeds no more." So that is second to the last. He fulfills the promise of the new covenant. So basically, makikita ho natin that there are two covenants mentioned. First is the old covenant, okay, and the new covenant. And here, our story of Christmas is also about the achievement of Christ in the new covenant. He is the end of the old covenant. Ang Panginoong Hesus po ang tumapos sa lumang tipan. Kaya it's no longer, sabi nga, it's ineffective and no longer reliable. Ano ho? Hindi na natin talagang kailangang asahan sapagkat tinapos na ito ng Panginoon. At may bagong tipan na tayo. At ang bagong tipan na yan, ang siyang epektibo sapagkat pinagtibayan at pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus. New covenant is not a new revelation. So ang bagong tipan, kasi ito po yung makikita po natin, the promise, dito po sa verse 16, ano po? So this is quoted from Jeremiah 31. This is the promise of the new covenant, promised by God or the Lord Himself, okay, para po sa Israel and Judah. Sige, pasahin nga po natin. Jeremiah 31:31. Okay, Jeremiah 31:31. "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." This is the new covenant. Ito po ang pangako ng Panginoon. Kung papaanong ang covenant na ginawa ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. So this is the Mosaic covenant. Okay? Nasabi dito, "On the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke." So sino po ang sumira sa tipan? Hindi po ang Panginoon, kundi ang Israel. Pero hindi ho nagtapos doon. Meron pang panibagong tipan na ibinigay ang Panginoon. Upang, sabi dito, ang Israel at ang Huda ay mapag-isa. Sabi dito, "And this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, I will put my law within them, and I will write it on their hearts." So sa Mosaic, saan nakasulat ang kautusan? Tablets of stone. Ngayon, saan na nakasulat ang kautusan ng Panginoon? Sa ating mga puso. Yan po ang sinabi ng tipan. Ano ho? New covenant. Isinulat ng Panginoon sa ating mga puso. So, internal. Kaya ang salita ng Diyos ay huwag sanang mawala sa ating mga puso. Ano ho? Nandun pa rin yung ating part, yung maging responsable po tayo sa salita ng Diyos. Yamang ito ho ay nilagay ng Panginoon sa atin. Ano? So, He put His laws in our hearts, and He wrote them in our minds or on our minds. Kaya meron po tayong salita ng Panginoon. And also in verse 17, then he adds, "I will remember their sins and their lawless deeds no more."
Hindi ko naalalahanin pa ang kanilang mga ginawa. Their lawless deeds. Sino mang mananampalataya, sino mang magtitiwala sa Panginoon, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Napakabuti po ng Panginoon. Bagamat tayo, alala pa natin. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, I will remember no more. Hindi po ibig sabihin na nagka-amnesia po ang Diyos sa ating mga kasalanan. But since it is enshrined or nakapaloob sa New Covenant, ipinapakita ng Panginoon yung kanyang graciousness, loving kindness. Hindi na niya titingnan yung ating nakaraan. Sapagkat ang nakikita na niya sa atin ay ang Panginoon, ang kanyang katuwiran, ang kanyang dugo. Sapagkat hinugasan na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So that is Christ. Siya ang Panginoon nating tumupad. So He is the one who fulfilled the promise of the New Covenant. And also in Hebrews 8 verse 7, actually ito pong Jeremiah 31 ay pangalawang beses na pong inulit ng writer po ng Hebrews. And the first time na binanggit po niya ito is in chapter 8 from verse 7. Okay, ang sabi dyan, Hebrews 8:7, for if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. For he finds fault with them when he says, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, for they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people, and they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. In speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Alam niyo po mga kapatid, actually, the book of Hebrews was written right before the destruction of the temple. So, kung familiar po tayo sa history, so nagkaroon po ng pangalawang pagkawasak ng templo, AD 70. During the time of Titus, Emperor Titus. Kaya talagang fitting yung setting, yung time kung kailan po nasulat ito, talagang para pagtibayin na wala na talagang bisa ang Old Covenant. Wala na talagang bisa yung Old. Kasi nangyari po na matapos pong masulat ang Hebrews, nawasak yung templo. So nandun pa rin yung dealing ng Diyos talaga na pagtibayin. Na wala talagang bisa, hindi talaga epektibo ang lumang tipan o ang Old Covenant. What is permanent and effective is the New Covenant because of Christ, ang ating Panginoon. That's why Christ fulfilled the promise of the New Covenant. And last verse, verse 18, where there is forgiveness of these, there is no longer any offering of sin. So that is our last subpoint. Christ completed the work of sacrifice. Kaya epektibo, permanente ang New Covenant because Christ completed the work of sacrifice. He shouted, "It is finished." This is consistent with the preceding subheading where it says that it talks also about the achievement of Christ. So this is
achievement ng Panginoon. And there's no longer any offering needed for sin. Bakit kailangan pang mag-alay? Bakit kailangan pa ng mga ritual? Bakit kailangan pa ng pagpapatay ng tupa? Bakit kailangan pa ng anumang seremonya? Ng konsepto ay ito ang way para sa kapatawaran ng kasalanan. Yamang meron ng minsang pag-aalay na nangyari 2,000 years ago. At ito ang permanenteng pag-aalay. At tinatawag po nating effective na pag-aalay. Okay? Forgiveness is already provided for those who trust in one perfect sacrifice. Nasa pamamagitan ng tipang ito o ng pag-aalay na ito, tiyak ang kapatawaran ng kasalanan. Ephesians 1:7. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins according to the riches of His grace. So who is the Him? Who is Him? Ang Panginoong Jesus. Kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kung walang pagtutubos, kung walang kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya sabi doon, in Him, sa Kanya lamang natin matatamo ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi sa anumang ritual, hindi sa anumang relihiyon, hindi sa anumang mga taong sikat, religious leader, si Kristo. Christ is the end of the old covenant, and when we do sin, 1 John 2:1, we have our advocate to the Father who is Jesus Christ, the righteous. Kahit sabihin man natin, ay nagkakasala pa rin tayo. But we have an advocate with the Father. May namamagitan sa atin at sa ating Ama. At sino ho siya? Si Kristo pa rin na matuwid. That's why malihong isipin, malihong sabihin na hindi alam ng Diyos ang aking pinagdadaanan. Hindi alam ng Diyos ang aking mga hinaing. Hanggat hindi mo ito iuusal. Mali po. Because alam ng Diyos namamagitan siya para sa atin. Tuloy yung pinag-aralan natin sa Night Watch. Siya ang ating tagapamagitan. That's why one of the most comforting truths sa buhay natin bilang Kristiyano is their relationship within the Trinity. Between the Father and the Son and the Holy Spirit. Para sa ikabubuti natin. Para sa ikalalago ng iglesia. For our good. Kaya nga, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Diyos. To those who love God, all things work together for good according to His purpose. Okay? Sapagkat yan po ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon at ganap ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ito ho ang ating kwento. Amen? Amen. This is our Christmas story. Christ is our Christmas story. Hindi katulad ng ibang grupo na ginagamit din si Kristo pero hindi bilang Diyos na nagkatawang tao. Ang tingin na lang nila sa Panginoon ay pinakamabuting tao na nabuhay. So ang kanilang opposition sa Panginoon, the greatest man who ever lived.
the best prophet. But to us, He is our Lord and Savior. Siya ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Our story springs from the Scripture. Our Christmas story springs from the Scripture. He is our one and only Savior, the Lord of all. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya mga kapatid, isa-isay po natin sa panahon ng Kapaskuhan, hindi ang pagkakaroon ng makabagong gamit o ng makabagong kasuotan. Ang ating isa-isay ay ang bagong buhay na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Na siya'y bumaba mula sa langit, nagkatawang tao at namatay sa krus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ating isa-isay sa mga tao. Kaya samantalahin po natin, kasi uso ngayon, reunion. Nakikita natin yung mga kamag-anak natin matagal na natin hindi nakikita. Hindi natin alam kung sa susunod na taon magkikita pa tayo. Hindi natin alam. I-share ho natin ang ating istorya ng Pasko. Bahagi po natin ang ating istorya ng kapanganakan ng Panginoon. Ito'y tungkol sa kanyang pagliligtas. Advance Merry Christmas mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa tunay na kahulugan at diwa ng pagdiriwang na taglay po namin, Panginoon. At ito po ay ang inyong pong kaligtasan. Ang siyang patuloy naming iusal at patuloy naming isaysay sa mga taong wala pa sa iyo. Salamat po, Diyos, sapagkat hindi po ito mula lamang sa isang imahinasyon, kundi ito po ay katotohanan hindi nagbabago. Na ikaw ay bumaba mula sa langit, Panginoong Hesus, nagkatawang tao para sa aming kaligtasan. Kaya patuloy po namin hiniling, Ama, ang iyong pong kalooban sa pamamagitan ng aming Panginoon. Ang mga taong wala pa sa iyo ay tunay na makakilala sa iyo. Tunay nilang tamuhin ang kagalakan, ang kapayapaan, ang buhay na walang hanggan na hindi nila matatamo mula sa mundong ito at mula sa kanyang sarili. Ito'y sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesus. Kaya Ama, patuloy po namin inentra sa iyo mga taong ito. Maaaring kasama po namin ngayong umaga. Maaaring mga mahal po namin sa buhay na nasa amin po mga tahanang pansamantala po namin iniwan. Ito ho ang amin pong isaysay o Diyos sa panahong kasama po namin sila. At ito ho ang pinakamagandang istorya na maaari po namin ibahagi sa kanila. Kaya salamat po muli. Ikaw po ang aming patuloy na itinataas at sinasamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Pugayin po ang ating Panginoon.